Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today is reflection. Sa tema tayo ngayon ng mga hamon o mga challenges sa ating buhay. Yan ang lagi nating iisipin na kailanman na hindi mawawala ang mga problema o hamon ng buhay dito sa lupa. Kasi guys, ang isipin nyo na lang, hindi ito yung final destination natin. Kumbaga, ito, journey lang to. Naglalakbay lang tayo dito sa mundo. At hindi ito ay yung final destination natin. So, kumpara doon sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus na naghanda ako, sabi niya sa mga alagad. Naghanda ako ng mga mansyon na kung saan kayo pupunta pagkatapos nyo dito sa mundong ibabaw. So, huwag kang magkamal ng maraming kayamanan, mga properties, condominium, mga senlat, di ba? Maraming pera. Dahil ang lahat ng yan, kapag ikay namatay, ay iiwan mo lang, di ba? Sa kabawong, wala kang madadala kahit yung Rolex mo, kung may LB ka man, kung mga may Jordans ka man na mamahalin, lahat yan wala. Iiwan mo lang dito sa mundo na yun. Pero, hindi ibig sabihin yan guys, na hindi na tayo lalaban sa hamon ng buhay, di ba? Kasi kung mamamatay ka lang din naman, hintay mo na lang kamatayan mo. Hindi ganon guys. Hindi ganon. Kailangan pa rin natin lumaban dahil buhay pa tayo. Sa ngayon, buhay pa tayo sa ngayon. Kaya kailangan tayo maging matibay ng pananampalataya para labanan ang mga anong uri mang hamon o pagsubok, mga trials sa buhay. So ayon sa Kawikaan chapter 21 verse 31, kahit nakahanda na ang mga kabayo para labanan, ang Panginoon pa rin ang nagbibigay ng tagumpay. So yun guys, napakalinaw, di ba? Napakagandang mensahe. Kahit nakahanda na daw yung kabayo, pero ang Panginoon Diyos pa rin, hawak niya pa rin ang tagumpay. Kung mananalo ka ba o hindi. So, ito isipin mo lagi na may gera para lagi tayo nakahanda. Ano man ang gera nga harapin natin, emotional man yan, physical, mental, o financial. Lahat ng yan guys, kailangan natin harapin. Pero dahil alam natin na kapag talagang kumapit tayo at manampalataya sa Diyos, siya yung nauuna sa harapan natin kahit na sa lahat ng o anong uri ng gera nating lalabanan, kakaharapin sa ating buhay. So, yun lang ang lagi nating panghawakan na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Basta manampalataya lang tayo. Manampalataya lang tayo sa Kanya. So, ano bang gera ang iyong nilalabanan o yung kinakalaban? Ito'y gera ba ng addiction? Diba? Sa drugs, illegal na sugal, alcohol, alak, lahat. Lahat ng uri ng mga bisyo na nagpapahirap, nagpapasama sa tao. So, ano ba yan? Gera ba yan ng unforgiveness? Hindi mo mapatapatawad yung kapatid mo nagkasala sa'yo? O yung taong nakasakit sa'yo? Di ba? O yung may taong nag-onsi sa'yo, di ba? Yung nilamangan ka. O kung ano pa mang uring emotional yan. Nadala-dala mo pa rin hanggang ngayon. So, ito yung kailangan nating magawa na kailangan nating laging handa sa pakikipaggera. So, ano mga sandata natin kapag tayo nakikipaggera? So, unang-una ay yung panalangin sa Diyos. Pangalawa, yung magsisimba tayo lagi para hingin ang kanyang lakas. Diba? Papalakasan tayo sa oras na humarap tayo sa mga gera ng ating buhay.
Yan ang matinding panlaban natin. Lalo na yung pananampalataya natin sa Diyos. Kahit na anong mangyari, kahit anong gera pa yan na yung susuguin, o paglalaban, tiyak yun magtatagumpay ka. Diba? Kahit kaano yung kalaking gera na yan. Diba? Kasi yan, ang lahat ng yan ay tutumbasan. Yung pananampalataya natin ay tutumbasan ng Diyos ng kanyang tagumpay. So, ibig sabihin, kapag yan tayo kumapit sa Diyos, walang bagay na hindi tayo magtatagumpay. Dahil pinagtagumpay na ng Diyos ang ating Panginoong Yesus na bumabasa dito sa krus 2,000 years ago, doon sa krus ng Kalbaryo, diba? Lahat, pagsubok, pangungutya ng ating kapwa-tao, lahat sakit, diba? Emotional, lalo na physical. Nung nagpasabasa ng krus, sinipa, dinuraan, diba? Sinuntok, lahat na yata ng klase ng sakit hanggang sa pinako sa krus, binayubay sa krus hanggang namatay siya dahil sa pagmamahal sa atin at kumapit lang talaga sa ating Amang nasa langit. So tayo po manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito at salamat po sa paalalang ito na kailangan lagi kaming handa anumang dumating na pagsubok sa aming buhay, Lord, samahan niyo kami. Ikaw ang manguna, Lord. Turuan niyo po kami maging malakas, matapang para paglabanan anumang pagsubok, mabigat man yan o hindi, nakahanda kami para sa aming mga pagsubok sa aming buhay. So sa kapatid nating nanonood ngayon, sa aking vlog, na may gera ka sa karamdaman mo, may gera ka sa relasyon ng pamilya mo, may gera ka sa pinansa. Sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay magtiwala, maniwala, at manampalataya, tiyak yun ay yung makakamit ang kahilingan mo sa ating Panginoong Jesus. Sabayin mo ako sa aking dasal, Lord, i-bless niyo po ang aming kapatid ngayon nanonood sa aking vlog. May matinding karamdaman, Lord. Stage 4 cancer na. Bedridden na po. May taning na sa buhay. At kung ano-ano pa mang uring bumabalot sa kanyang katawan. Aplusin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang nararamdaman para sa kanyang pamilya. At sa mga relasyon na kawatak-watak nagkasira-sira dahil hindi sa pagkakaunawaan. Pagbigis-bigisin niyo po ang kanilang pamilya. Ganon din po, Lord, sa pinansyal na kailangan namin lahat sa pakikipaggera sa buhay na aming kailangan sa aming araw-araw na buhay, Lord. Bless niyo po ang aming hanap buhay, lalong-lalo na, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng ulam, bigas, pambaon sa mga bata, pambahid ng upa, tubig at kuryente, at kung ano na pa mga kailangan namin. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Sumulat natin yung hiling namin sa tamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos sa Espiritu Santo. Thank you very much po.